So hi guys, welcome back again to my YouTube channel again. This is Teo Dagay. Medyo matagal-tagal rin ako nawala sa eksena. So, for now, nandito ngayon ako sa may Daraitan, Tanay Rizal para mag-vlog, para ipakita sa inyo ang Daraitan. So yun, for now, ito ngayon ang sitwasyon dito sa Daraitan dahil magsa-summer na. Expected na maraming turistang darating kaya nagtambakan na ang mga kubo. Kita nyo naman kung gaano ka-crowded ngayon ang ating kubo. Ang ating mga kubo dito sa Daraitan. And especially dadayuhin yan ngayon this coming summer. Expected kaya maraming kubong nagtayuan dito sa pinakambungad ng Daraitan. So, para mas maging detalyado, punta tayo sa pinakamalapit para i-view sa inyo ang lagay ng mga kubo dito sa Daraitan. So yun guys, no? Andito na nga tayo sa pinakang Daraitan, ano? So as you can see, kung makikita nyo, napakaraming kubo talagang nagtambakan dito. Ayan. So, sa bawat kubo na yan, nag-average yan from 700 to 800 or minsan 1,000 pa nga. Depende sa dami ng taong dumarating. Now, isa sa pinakamalulupit kung tatanungin dito, itong taong ito. Ayan. Ito ang aking kaibigan, si Kuya Will. Ayan. Madaling tandaan yung pangalan niya, si Kuya Will. Walang jacket. Walang jacket. Okay. Si Kuya Will, isa ito sa mga veteranong tourist guide dito sa Daraitan. Kuya Will, ikaw na nga magkwento. Ilang taong ka ng tourist guide dito, Kuya Will? Since 2011, ako yung founder ng Ayan. tour guiding at ang tourism dito sa Daraitan. Wow! Mahaba na rin sa bisyo pero dito pa rin still. So again, narinig nyo naman, si Kuya Will ay since 2011 pa ito, tourist guide dito. Now Kuya Will, ngayong magsasummer Kuya Will, medyo maulan lang ano. Ngayong magsasummer, expected na sa ilan katao ang mga dumadayo rito? Basta everyday pinakababa 1,000 a day. 1,000 people a day. Summer ng Holy Week. This summer, pwedeng pumapasok ng mga 700, 800 ganyan a day. A day, pag regular day. Regular day. Pero yung pinakang mahal na araw talaga, Dagsayon. Fix yun. Halos day and night, pasok-labas, pasok ang tao dito. We can say, nasa ilang population ng tao dumarating dito? 1,000. 1,000, 5,000 katao. Pwede. So dumarating ba yung time? Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo yan. Pinakamaraming tao dito. So dumarating ba Kuya Will sa time na itong mga campsite na to ay kinakapos pa? Kapos pa yan. Kinakapos. Actually, meron tayong kubo siguro na almost sa 300 kubos yan. Kapos na yan. Kapos yan. Kinakapos pa yan. Yung mga maliliit na kubong yan Kuya, kinakapos pa yan. Kinakapos pa yan. Iba pa yung mga campsite. Boat pa yun. Bukod pa yon. So yun. Kasi dito guys, for your information, merong tatlong klaseng dinadayo rito. One is yung pinakang river, which is ito. Ayan. Next is yung tinatawag na Tinipak River. And the third one is yung Summit. Yan yung Summit. Yan. Mount Daraitan. Yan tatlong bagay na yan ang pinakadinarayo rito. Pag dito ka naman sa Daraitan River, ang makikita nyo dyan, yung mga nagwa-water activities. Like water tubing. Yan. So, as expected, this summer, talagang dadagsa ang tao dito. Come and go. Tulad na nga ng sinabi ni Kuya Will, nadatihan na ritong tour guide. At magpahanggang ngayon, siya ang nag-handle ng mga area na to. So yun, tumigil lang ako dito para interviewin si Kuya Will. Si Kuya Will kasi, medyo friends na kami niya ni Kuya Will. Nga lang siya si Kuya Will na hindi nagbibigay ng jacket. Ayan. Invite ko po kayo. Yun pong dalawin. Ayan. Sitahin niyo po ang kanyang river campsite. Ayan. Ang crucial river campsite. And for your information, isa na rin akong katutubo dito. Medyo nangingitim na nga rin ako. So yun. For now, yun lang muna yung ating i-update. So, again guys, pag may plano kayong pumunta rito sa Daraitan, it's better na magpabook kayo. Huwag kayong mag-walk-in. Kasi dahil especially this summer kasi super dami ng tao. Mas maganda nakabook. Yan. So yun lamang Kuya Will. Maraming salamat. Thank you, bro. Ayun, bigyan ko uli kayo ng information pag ito ang mga babayaran nyo. Yan.
4 wheels 100, 3 wheels 50, 2 wheel is 20 pesos. Yan ay para makatawid ka sa ilog na ito. Ito ay ginagawa every January to July ng katapusan. Nagkakaroon tayo ng tulay. Pagkatapos kasi ng July, tinatanggal ito dahil parating na ang bagyo. Kung saan, pwedeng sirain itong pinakang ilog na to. Pinakatulay na ito, sorry. But again, ito ang pinaka-view ng Daraitan. And kung mapapansin nyo, talagang malinaw ang tubig dyan. No? Hanggang doon pa yan. Ito kasi kung mapapansin nyo, yung mga nakikita nyong kubong yan, yan ay temporarily kubo lang yan from January up to July lang. Na pagkatapos kasi ng July, by all means, kailangan na nilang tanggalin yan dahil magbabagyo na. And hindi sila pwede magtagal dyan. So, ang mga natitirang mga pwedeng pag-stayan dito, which yung mga pinakang campsite yan. So ayun, pag nandito ka, pasok lahat ng sasakyan, kahit heavy load na sasakyan, pwede makapasok dito. So ayun, nandito na nga tayo ngayon sa pinakang tawag nito, pinakang toll fee. Ayan, para magbayad ng tulay. Ate Christine, magkano ang ating fee dito pag motor? Pag motor po is 20 pesos po, balikan na po. Ayun, balikan na yun. Po, 50 pesos po, and yung 4 wheels, 100. What about mga truck? 100 po yun. 100. Okay. Kahit 6-wheeler, 100 din po. Ate, any idea magkano renta dyan sa mga ano na yan, salbabida na yan? Yan o. 100 po ang rent po ng sa... The whole day na yon. Dami talagang alam ni ate. So yun. Dito tulad nga ng sinabi ko sa inyo guys, tabi-tabi na lahat ng mga campsite dito. Oh, by the way, yan ka. Kape Agos na yan. Oh, kay Madam ano yan? Moira de la Torre. Alright, for your info, pagdating nyo dito, meron dalawang way yan. Isang pakaliwa at isang pakanan. Isang pakanan na kung saan babaybay ka sa pinakang ilog. Yan. At dyan, passable pati 4 wheels na sasakyan. Okay? So now, kung dito ka naman, kasi ate, nasa ilan bang campsite ang meron dito ate? Overall, nasa ilan ang campsite dito? Siguro po mga nasa 70 plus 70 plus campsite yun ha? campsite po. Yung mga mangungubo. Kabukulaan naman pala sila. Ay, mangungubo. 100 plus po siguro yung mga Oh. kubo. So dumarating ba sa time natin na kinakapos pa ba ng mga kubo Opo. sa dami ng guests? Lalo po itong darating na Holy. Holy Week. Okay, so kita nyo yan. Sila na ang nagpapatunay na talagang maraming guests na dumarating dito during Holy Week. So again, mula doon sa may pinayaran natin na toll fee na yun, ito na yung sinasabi ko sa inyo na dikit-dikit na rito, halos crowded na. But again, sinasabi nga nila na dumarating sa time na kinakapos pa rin ang mga kubo. Sa dami ng guests na dumarating araw-araw. Para sa mga day tour lang to. Ngayon, pwede rin naman mag-overnight. So, ang mga presyon dyan nasa 700, 800. Ngayon kung mag-overnight ka, nga lang, ganito lang yung kondisyon mo. Isang nakaupo lang at medyo konting pagkukublihan, yun na yun. But again, napakaraming riders ang dumarating dito, araw-araw. Kung hindi nyo napapagtanong, maraming mga kinikilalang campsite dito. Isa na dyan, itong campsite na to, yan. Bong Loras, yan ang pinakambungad dito. At yan ang pinakamayari, yan, si Kuya Bong. Yan. So anyway, isa yan sa mga kinikilala at pinapasyalan dito sa Daraitan dahil malaki yung space nila. And again, marami pang campsite ang nakatirik sa lugar na to. Nga sir, makapagtanong na lang. Itong water tubing nyo na to. Ito. Yan. Yung sinasabi nyo 2,100 per head. Hindi po. Sityo Manggahan po yan. Tulad pan. 2,100 per head po yan. Okay. Gaano po kalayo yan, sir? 7.5 kilometers. Oh, 7.5 ang layo. layo po. So yung 2,100 is tubing guide 1.5, safety gear 200 per head. Yan yung mga helmet, Yung lahat ng ginagamit mga ganito. yung tawag nito, Life vest. okay. Then yung ecotourism na 100 fee. Ngayon yung susunod yung 600 pesos per head. Alright. Ilang kilometer naman to?
1.2 kilometer. Doon ba sir sa 600 per head pagdating nila sa dulo may naghihintay ng tricycle? Opo sir. Kasama na sa binayaran Opo. yan? Na okay. Ito namang Lagpan to Jampulan, 600 per head. Ano naman to? Yan po yung 600 per head na nga po ng guest namin. Ang tubing guide po 500. Magkaibang lokasyon to. Opo, magkano po yan. Lagpan to Jampulan yung isa naman, Sally Beach to Camp Agos Front. Okay. So Ganun din po naman yung pagiging ano, ikot na rin 100 per head din po. 110. Ayun, so at least nalaman ko kung ano yung mga prices. So ito, pag nagpunta sila ng Agos River, ito yan siya. Ayan po yan sir. I see. Okay. Sige sir, marami pong salamat. Ano po? Yung pay CR nila, ito ang payment. Ihi 5 pesos, dumi 10 pesos, and ligo 20 pesos. Alright. Guys, again, explain ko lang ano. Pag nandito nga kayo sa may Pinakandaraitan Bridge, pwede kasing dito yung way niyan. Padiretso dyan pagkatapos nyo magbayad sa pinakang toll fee. Or, pwede kayo dito mag-turn into right side. Dito kasi, puro campsite na yung nakalinyada rito. Ito yung other side ng Daraitan. Pag dito kayo bumaybay, again, itong mga nandito nasa right side, nasa left side mo na ito is puro campsite ito. At ito namang mga nasa kanan natin, na which is tabi ng ilog, ito yung mga tinatawag na mangungubo. Sila ay binibigyan ng opportunity ng ating barangay na magkaroon sila ng kita during summer season. Kaya nagkaroon sila ng iba't ibang kubo na makikita mo sa tabi ng ilog. But again, nandito sa left side na to yung mga pinaka well known or mas kinikilala or malaking mga kubuhan or campsite. And syempre again, facing Sierra Madre Mountain. So andyan dyan si Camp Pughao, Camp Agos. Siyempre kanya-kanyang presentation ng kanilang campsite. Pero isa lang ang napansin ko rito, siyempre very crowded. Pero siyempre hindi natin maiwasan yan dahil sa dami ng guests na darating this summer. Kita nyo naman sa interview ko kay Kuya Will, halos kinakapos pa ang mga kubo dito. Ito naman si Camp Agos. Yan. Ito nyo naman yung design ni Camp Agos. Puro mga high-rise kubo. Maganda rin. Sabay-bay tayo dito. Okay. So, dito pag nandito ka nakakamp, ang mga price range nito is mga siguro 700, 800, ganyan ang mga presyuhan dyan. May open cabana sila. Teka, tignan nga natin kung may presyo. Okay, ito ay para sa guest lang ni Cape Agos. So naglagay sila ng mga kubo. But again, hindi ko pa alam yung price yan. Pero nagre-range yan sa ganun, 800. Bumabaybay tayo rito para mas ma-explain natin. Aray. Ganda, di ba? Pasyal naman tayo dito sa part na to, sa pinakang ilog mismo. So again, kubo, mga temporaring kubo lang yan. Ito ay nagtatagal from January to July. Kaya ako mapapansin mo, made of light material lang sila. Okay, so anytime
pwede nilang tanggalin. And syempre, ito yung pinakang ilog. Di ba? Syempre, pag ilog, expected mo na mabato. Yan ang ating pinakang ilog dito. Di ba? Ito for your information. Kung inaakala mong pinaka-normal yung Agos yan, sa totoo lang inaayos yan ng mga nagwa-water tubing group. Nilalagyan nila ng mga wave yung mga bato. Para medyo wavy yung water tubing ng mga guest. Aray ko, mabato. Okay, bigyan ko kayo ng technical information sa lugar na ito. Dito sa lugar na to, isa sa mga barangay rules dito, as much as possible talaga, bawal mag-inom sa tabi ng ilog. Pero pwede ka mag-inom kung ikaw ay nakakubo. Pero hanggang dyan ka lang. Kasi nga kung mag-iinom ka dyan, marami tayo mga we can say guests from different places na medyo nasasalaula yung ating nature. Nag-iiwan ng basura dyan, minsan nagpapaagos pa ng bote. So yun yung isa sa mga kailangan natin i-responsible pag nandito tayo sa Daraitan River na to. So ito yung pinaka-view facing Sierra Madre with rainbow pa oh. So tara, lakad tayo. Now, meron akong ituturo sa inyong area na kung saan hindi siya crowded. Wala kang makikita mga ganitong kubo sa harapan. Mai-enjoy mo yung pinakang ilog mismo. Dito tayo dumaan. So, ito na yan guys, yung sinasabi ko sa inyo. Ang bawat kubo na to ay may mga hangganan rin naman ito. Depende sa harap na campsite kung ito ay inaalaw nila. Pero syempre may mga nakaugalian na taon-taon naglalagay sila rito. Pero merong isang place dito na hindi crowded at mai-enjoy mo ang harap ng ilog. So eto yan. Bukod sa mai-enjoy mo ng harap ng ilog, napakalapit mo pa para dito sa Sierra Madre Mountain na ito. Kita nyo naman. Sensya na guys, medyo hindi stable yung paglakad ko kasi nga uneven yung ating dinadaanan. Mabato. So ito yung sinasabi ko sa inyo na area na kung saan wala kang makikitang kubo na nakatayo. Ito siya. Ang good thing pa ay talagang may enjoy mo yung ilog. Kasi nga hindi siya malumot, dayuhin siya ng mga tao, at hindi crowded. Ayun ang kagandahan sa part na to kumpara dun sa mga dinaanan natin kanina. Kita nyo naman guys kung gaano kalinaw yung tubig ko. Hanggang doon yan. Linaw.
and hindi crowded. Ibibigay ko na sa inyo yung mga sumunod pang campsite. So yun guys, tuloy-uli natin yung vlog. So talagang naglakad ako dito sa pinaka-last part ng campsite na to. Ang pinaka-last part is itong Camp Irog. So, kayo na lang bahala mag-search kung ano ang mga amenities na meron sila. The next one is Camp Aliw. Ito si Camp Aliw. Si Camp Aliw yung natatanging campsite dito na may magandang swimming pool at magandang facilities. And balita ko, sikat itong dinarayo ng mga celebrity. So ito yung pinakalikod nila at ito ang pinakaharap nila. So next to Camp Aliw is isa sa pinakapamoso at pinakang kilala. Pauwi na sila oh. Ito yung isa sa pinakapamoso at pinakang kilala, ang Camp Moto. Yan ang Camp Moto. Tignan nyo na lang yung mga facilities nila. But again, may enjoy nyo yan dyan kasi magaganda rin yung mga facilities nila and mura. Dali nga, padaanin muna natin yung mga nag-ATV group. Ayan oh. Tanungin na nga rin natin magkano ang rentahan sa ganyan. Sir, magkano renta sa ganyan? Magkano renta? 1K? Ilang oras yun? 30 minutes na po yun, 1K. Hanggang saan yung ruta nun? Nakakaikot. I see. Ano po yung isang oras po, 1.5. 1.5. 1 hour. 1 hour. Okay. Sige po sir, salamat. Ay. Yung pala siya. Oh. Hello po. Diba? Saya nila oh. Nalaman na rin natin yung presyuhan. Alright, what's next? Ito yung pinaka-kaabang-abang. Hindi ba kilala pero nagpapakilala pa lang. Itong may recrop na to. Yan. Na ito ay nakadesign for tent pitching area surrounded by static light kung tawagin, na possible by next week or within 2 weeks from now is may sasaayos na ito, and bisitahin nyo ang loob nyan at napakaganda ang loob nyan. So again, welcome to Ambrosio River Camp. Yang campsite na yan is bago pa lang yan. And tulad nga ng sinabi ko, ito ay pwedeng matapos within a week or 2 weeks. But again, maganda yung preparation na ginagawa nila rito kasi nga pinaghahandaan yung pinakang front ng ilog na ito. So again, hope you can visit this campsite also. Again, ulitin ko, ito si Ambrosio River Camp. Yan. And for your info, ako ang may-ari po ng Ambrosio River Camp. Again, partial kong ipapakita sa inyo kung ano ang setup na gagawin dito sa campsite na to. So again, kung mapapansin nyo, may first layer siya. Ang second layer niya is magmumula dito
And ito ay nakadesign all for tent pitching area. And siya palibot siya dito ng puro ilaw sa gabi. Gagawin lang natin for solar para wala tayong masyadong expenses sa ilaw kahit gabi. So papalibutan natin to lahat ng ilaw and everything. Even itong pinakang stairs na to lalagyan natin to ng ilaw. So again, a good thing of this campsite is facing Sierra Madre Mountain. And at the same time, hindi po dito crowded. So, malaya mo may enjoy ang harap ng ilog. At the same time, marerelax ka dahil malamig ang klima dito sa campsite na to. Tara, akit tayo. So yun, ito yung pinakang elevated area ng Ambrosio River Camp na ito. So, ito yung pinakang view niya. Yan. So, we'll update you. So again, dito ko na tatapos yung aking vlog for today. And see you again to my next vlog. This is Stephen the Great. Bye. And God bless.